night. No, I'm going to win now. I'm angry. Go less. Si Pacman hiningi ang dasal ng mga Pinoy para maagaw ang welterweight belt ni Cotto. I'm gonna sing 8 songs with my band from the Philippines, and I hope you will come after the fight. Gaya ng dati, kumain agad si Manny pagkatapos ng weigh-in. Kanin, scrambled egg na may ampalaya, bistek Tagalog, chicken kebab, tinola. Relax pero handang-handa ang Pinoy. Palitan ba kayo ng mga salita with Cotto? Hindi naman. Good luck lang. Say good luck. Said good luck. You said good luck to each other. Yes. Forma rin siya. He's in shape, so he's ready to the fight. And what about you? Ako naman, ready rin. Tapos na ang matinding ensayo. Nagsalita na ang mga coach. Nag-cheer ang mga fans. Isang araw bago ang bakbakan, sinaset up na ang ring dito sa MGM Grand Arena. Nakapwesto na rin ang mga ilaw. Inaantay na lang ng lahat ang pagtunog ng opening bell. Dayan Castillejo, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Susunod. Pangulong Arroyo dumating na sa Singapore para dumalo sa kanyang kahuli-hulihang APEC Summit bilang Pangulo. Saan-saan pwedeng panoorin ang live na laban ni Pacquiao at Cotto? Alamin! At Zigores, kritikal ang kondisyon matapos manalo laban sa nakabakbakang Colombian boxer sa pagbabalik ng TV Patrol, Sabado. Walang bagyo sa Metro Manila pero nakaranas na malakas na pagulang kanina sa Commonwealth Avenue sa Quezon City na nagresulta sa matinding pagsisikip ng trapiko. Alamin natin ang sitwasyon doon sa live na pagpapatrol ni Weng Hidalgo. Weng? Alvin, unti-unti nang lumuwag ang daloy ng trapiko dito sa Commonwealth Avenue pero kanina ay usad bagong dito sa bahagi ng Litex. Dahil nang umulan kaninang tanghali ay bumaha sa North Fairview. Umabot hanggang bewang ang tubig baha kaya hindi nakausad ang mga sasakyan. Hanggang sa maipon na ang mga ito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ang iba ay naglakad na lang dahil sa inip. Dakong alas 4 na ng hapon ang humupa ang baha. Ayon sa mga residente doon, ang 30 minutong ulan ay nagdudulot na talaga ng baha sa Winston Street, corner Commonwealth Avenue at hindi talaga makakadaan ang mga mabababang sasakyan. At ang epekto naman sa trapiko ay matinding pagsisikip sa magkabilang panig dahil may mga nagka-counterflow. Pero mas mabagal ang usad ng mga sasakyan patungong Fairview kanina at ayon sa MMDA, ito ay umabot na hanggang Regalado Avenue papuntang SM Fairview. At Alvin, sa mga oras na ito ay maluwag na nga ang daloy ng trapiko papuntang Philcoa at Fairview. Pero nagkakaroon na lang ng build-up sa bahagi ng Doña Carmen Subdivision bago makarating sa Regalado Avenue. Alvin. Maraming salamat, Weng Hidalgo. Natagpuan na ang katawan ng pinugutang principal ng Canage Elementary School sa Paticul, Sulu. Ang katawan ng principal na si Gabriel Bong Canizares ay nahukay kanina alas 3 ng hapon sa isang lugar sa Paticul. Natunton ang pinaglibingan sa katawan batay sa isang intelligence information na natanggap ng mga otoridad. Agad itong dinala sa Chinese Cemetery para may himlay kasama ng inilibing na ulo ng principal kahapon. Si Principal Canizares ay dinukot na ininalang grupo ng Abu Sayyaf noong 16 na Oktubre. At ng Nobyembre, natagpuan ang kanyang ulo sa isang gasolinahan sa Sulu matapos ang ulat na iringan sa babayarang ransom na pamilya ng biktima. Kanya-kanyang gimmick ng ilang bars at malls sa Metro Manila para makainganyo na panoorin ng live ang bakbakang Pacquiao-Cotto. Excited na rin maging ang maraming lugar sa mga probinsya para sa panibagong laban ng People's Champ. Nagpapatrol, Israel Malasa. Namumutik-tik ang mga Pacquiao-Cotto posters sa ilang bar sa Quezon City. Kanya-kanyang gimmick sa bar na ito. Sa 450 pesos na ticket, may libre ng almusal at inumin. 2 TV projectors at 8 monitors ang ilalagay sa bar. Ticket sales is going along very well. Very excited ang mga customers natin. Ang iba, may non-aircon at air-conditioned viewing rooms. Sa hotel na ito, 800 pesos naman ang bayad kasama na ang libreng tanghalian. Sa SM Cinemas, 50% na raw ang itinaas ng bilang ng mga nais manood ng Pacquiao-Cotto fight. Pacquiao ako kasi advantage niya sa lahat eh. Yung mga huling laban niya,
Malalaki pero kinaya niya eh. Pagka nasa cinema ka, sa mall sa cinema, maganda yung acoustics niya eh. Mas maganda yung sounds and the screen is brighter kasi enclosed yung area. Plus safe ka pa. First come, first serve basis naman ang sa Caloocan. Inaasahan kasing dadagsain ang libreng panonood sa Theater Park ng Victory Central Mall bukas. Sa Legazpi City, kung pakyawan ng mga ticket, gayon din ang mga pakyaw shirts. Ang mga biktima naman ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, makikipagsapalaran at uuwi muna sa kanilang mga bahay dahil walang TV sa evacuation center. Sa Cebu, naging magandang negosyo ang pay-per-view ng Pacquiao Cotto fight sa isang pamilya. Sa bakanteng lote nila, 50 pesos ang bayad sa sinumang nais manood. Libre rin sa panonood ang ilang taga-Jensan. Sa bahay naman ng mga Pacquiao, ang mga naiwang kapatid na lang ni Manny ang nagdarasal para sa kanyang tagumpay dahil live na manonood sa Las Vegas si Aling Junisha. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Susunod. Kapamilya Network muling nasa malubhang kalagayan ang Pinoy boxer na si Z The Dream Gores. Ito'y bagamat nanalo siya sa nakasagupang Colombian boxer. Exclusive mula sa Las Vegas, Nevada, nagpapatrol Dayan Castillejo. Sa Mandalay Bay House of Blues, ginanap ang bakbakan ni Z Gores at Luis Melendez ng Colombia. 10 rounds ang laban sa bantamweight division. Agresibo si Z at tinuloy ang lamang sa susunod na mga round. Patapos na ang laban sa 10th round nang magbitiw ng isang malakas na suntok ang kalaban. Bumagsak si Gores. Nagtagal si Z hanggang closing bell at panalo pa rin siya via unanimous decision. Pero pagbalik sa corner, biglang natumba si Gores at hindi na nakabangon. Dali-dali siyang inilagay sa stretcher at tinakbo sa UMC Hospital sa Las Vegas. Nang makita ng doktor ang kalagayan, nagdesisyon kaagad si Dr. Michael Sif na isailalim si Gores sa operasyon para alisin ang namuong dugo sa kanyang ulo na pumasok sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. He was even talking about his gloves, that he wanted to keep his gloves. At saka he got the flag and went around. So talagang it was okay. He went around pa ba? Yeah, he went around. Okay. Pagkatapos, he suddenly fell unconscious. Ayon kay Michael Aldeguer, manager ni Gores, wala pa ring malay ang boksingero at critical pa rin ang kanyang kondisyon. Zigor is suffering from brain hemorrhage due to trauma that needed to be surgically drained. Mananatili sa intensive care unit si Gores sa UMC. Sa umaga, isasailalim siya sa isa pang CT scan para malaman ang kondisyon ng tama sa kanyang ulo. Hinihingi ng Team Gores ang dasal ng mga kababayan para sa kanyang paggaling. Dayan Castillejo, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Ipinagdarasal naman ng kanyang mga kasama si Z Gores para sa agaran niyang paggaling sa bahay ng mga Gores sa Mandaue City. Wala doon ang asawa ni Z. Ang panganay naman ni Gores na si Debert na 7 taong gulang ay wala pang alam sa nangyari. Samantala, mapapanood ang kabuuan ng laban ni Z The Dream Gores bukas alas 9:45 ng umaga dito sa ABS-CBN Channel 2, hatid ng ABS-CBN Sports. Handang-handa na nga ang milyong-milyong Pinoy para sa panibagong laban ni People's Champ Manny Pacquiao. Kaya naman, ang sports fever sa iba't ibang lugar, umarangkada na naman. Yan po ang tinambayan ni Mark Logan. Ilang pirasong barya, gawgaw na sangkaterba at malaking palanggana, katalo na. Bigay nito ay sanlaksang saya. Buko namang binabad sa mantika, pawawalan sa gitna ng kalsada. Ay grabe, handa silang mamuhunan ng ilang bukol sa untugan at magsakripisyo ng ilang ipin sa banggaan ng nguso para lang maagaw ang buko. At kung medyo pisikal ito, sukatan naman ang resistensya dito sa kakaiba nilang karera. Kakaiba kasi mga kasali nakamaskara. Regular na pampapawis ng mga pedicab drivers na nilagyan ng napapanahong tema at minsan nababahiran din ng protesta dahil naligaw ng finish line ang nanguna sa karera. Anong nangyari, Eddie Hill? Kasi naglibot pa kami. Pero ang in ngayon, mapa-computer man o sa kalsadang bakbakan, ang mag-alapak man. Kapalit ng 1.5 liter ng soft drink ang magkandaduling at tumirik. Aba,
Pakamada! Knockout pati cameraman. Pinagsama daw na Pacquiao at Cotto ang tawag dito. Kaya bansag sa kanya ay Manny Pacto. Tulad ni Pacman, panay ang ensayo. Kumpleto sa trainers, kulang na lang matuto. Itresin ko si Cotto. Sa tingin ko naghahanda rin si Manny Pacquiao sa si Cotto. Birthday niya ba? Naghahanda? Hindi, ito yung si Cotto, yung kalaban niya. Mark Logan, patrol ng Pilipino. Muli po humakwat ng parangal ang Kapamilya Network sa ginanap na 18th Annual KBP Golden Dove Awards. Sa telebisyon, ilan sa mga nanalo ang TV Patrol World bilang Best Newscast, Best Public Affairs Program naman ang Umagang Kay Ganda, Best Public Service Program ang Salamat Doc, Best Documentary Program ang The Correspondents, Children's Program naman ang Sineskwela. At sa radyo, Best Public Affairs Program host si Ted Filon para sa Tampalang Filon at Sanchez na nanalo rin bilang Best Public Affairs Program. Public Service host si Carl Balita at Best Games and Variety host si Winnie Cordero. Tinanghal namang Station of the Year ang ABS-CBN at Best AM Radio Station ang DZMM Teleradyo. At congratulations din siyempre sa consumer at iba pa ng DZMM. Mga kapamilya, 41 days na lamang at Pasko na. At yan ang TV Patrol World. Hatid namin mga balitang kailangan mo ninyong malaman ngayong Sabado. Dahil kung nasaan ang balita, naroon kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.